Pamilyar ba kayo sa halamang ito na kung tawagin nga ay pakpaklawin? Isang klase ng pangkaraniwang halamang damo na makikita nga sa kagubatan at minsan ay sa mga puno ng niyog sa kapatagan. Subalit hindi batid ng karamihan na napakahusay pala nito at marami nga ang pwede mong pagkagamitan. Hello, what's up? Your best here. Nakakita ka na ba ng halamang ito na madalas nga ay nakadikit sa mga puno? Partikular na sa puno ng niyog. Ang halamang pakpaklawin. Halika at isa-isahin natin ang mga benepisyo nito sa kalusugan ng tao. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ginagawang pang-display, ginagawang parol, ginagamit sa mga ginagawang costume o proyekto sa eskwelahan. Ilan lamang iyan sa mga popular na pinagkakagamitan ng halamang pakpaklawin. Ang pakpaklawin o Drinaria quercifolia ay isang klase ng halaman sa hanay ng mga Polypodiaceae. Kilala nga ito sa iba pang mga katawagan tulad ng paypayamo sa Katagalugan, baga-baga sa Pampanga, kabkab sa Bicol, kabkaban sa Bisaya, kapakapa sa Ilocano o saga sa Igorot at basket fern naman sa wikang Ingles. Isang halaman na madalas mo ngang mamamataan lamang o makikita sa mga probinsya. Subalit hindi batid ng karamihan ang mga pwede pa pala nitong paggagamitan. Simulan natin sa ugat nito. Ang isang basong bahagi ng pinatuyong ugat ng pakpaklawin ay maaari mo ngang pakuluan sa 3 o 4 na basong tubig at hayaan itong maging ganap na 2 baso na lamang. Maaari mo itong inumin sa buong maghapon. Mabisa itong panlunas sa mayroong bulate sa tiyan, lagnat at sa mga nagtatae at mayroong kasamang dugo. Ang dahon naman nito ay mas marami pang gamit, kagaya ng panlunas sa arthritis, depresyon, dyspepsia, cholera, bato sa bato, meningitis, pamamaga, pulmonya, pneumonia, sakit ng lalamunan, tulo, ulcer sa sikmura at UTI. Magpakulo ka lamang ng isang basong pinong dahon ng pakpaklawin, tuyo man ito o sariwa, sa 3 baso ng tubig. Matapos itong kumulo na ay maaari mo na nga itong palamigin at inumin habang maligamgam pa at ubusin lamang ito sa loob ng 1 araw. Ang inuming ito ay pwede kahit sa bata, basta 1 taon lamang pataas, at maging sa inang nagpapadede, basta siguruhin lamang na ang sanggol ay 1 taon na pataas. Ngunit mahigpit itong ipinagbabawal na inumin, lalo na nga ng mga nagbubuntis. At kung kayo ay mayroong ibang iniinom na mga maintenance na gamot, kumonsulta muna sa inyong doktor bago ito isagawa. Hindi ba't nakamamanga ang halamang pakpaklawin? Pang-display na ay nakagagaling pa pala. Sa inyong probinsya, ano naman ang lokal na tawag sa halamang ito? Pamilyar ka ba sa pako? At siguradong batid mo na makakain ito. Ginagawang salad, gulay, at marami pang iba. Subalit batid mo rin ba na mayroon palang isang klase nito na kung tawagin ay giant fern, ay makakain din pala? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating alamin kung papaano nga bang pinakikinabangan ang higanteng pakong ito. At bakit dito sa atin sa Pilipinas ay hindi nga ito madalas pinapansin. Ang mga halamang pako ay maraming klase at maaaring ilan nga sa mga ito ay maaaring kainin, katulad ng mga pakong ito. Ang mga pako ay isang uri ng halamang matagal na ngang nabubuhay sa mundo.
na ayon nga sa pag-aaral ay mahigit na ngang 300 milyong taon. Mas matanda pa nga kaysa sa panahon ng dinosaur. Mayroong iba't ibang klase nito. May mga gumagapang, may mga tumatayo tulad ng isang puno, subalit hindi lahat ng klase nito ay maaari mong kainin. Maraming benepisyo sa kalusugan ng tao ang pagkain ng pako, lalo na nga kung ito ay hindi masyadong luto. Subalit mayroon palang isang klase nito na siyang pinakamalaki nga sa uri ng mga pako na pwede rin palang makain. Ito ay ang king fern, giant fern o Angiopteris invicta. Madalas itong makikitang tumutubo sa mga liblib na kabundukan dito sa Asia at sa Oceania. 6 puno ang pakong ito at tumataas ng hanggang 9 metro. Subalit hindi ang mga dahon nito ang maaaring pakinabangan, kundi ang mga puno nito na kung tawagin ay horseshoe tubers. Ito ay ang mga lumang puno ng tangkay ng dahon na direktang makikitang nakakabit sa mga puno nito. Kanila itong kinukuha sa ibang lugar upang i-preserve sa suka, panghalo sa bigas, ginagawang alak, at inilalaga na animoy ube bago ito kainin. Mayaman din ito sa harina at isang survival na pagkain, lalo na nga sa mga liblib na lugar. At tulad din ng mga nutrisyon na makukuha sa mga gulay na pako, mayaman din dito ang tubers na ito. Kaya naman kung sakaling maligaw ka nga sa kabundukan at kung makakita ka ng higanting pakong ito, ay tingnan mo nang mabuti dahil baka ito na nga ang tinutukoy kong pako na maaari palang mapakinabangan. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.